Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Puntuhan nga natin tong sinabi ni Chis Escudero. Isang araw bago siya na re-elect o bago napili muli na Senate President, in-interview siya ng ABS-CBN. Hinihingan siya ng comment doon sa 142.7 billion pesos na insertions sa 2025 budget. Alam nyo kung anong sagot ni Chis? Mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Chis Escudero, sabihin pa, assuming, sabi niya, sabihin pa na totoo yan, yung 142.7 billion na yan, na in-insert niya daw sa 2025 budget. Sabi niya, yung 142.7 billion, napakaliit niyan. Sabi niya, 2% lang yan. 2% lang daw yan sa more than 6 trillion na budget para sa 2025. Panoorin niyo mga kabunyog, mga kababayan. In the last few days, may mga nababasa tayo about certain issues being raised about you regarding the budget, regarding flood control. How would you respond to those? Sabihin mo ng yung figure na nilalabas nila na ginalawa daw ng Senado ay totoo o malapit sa katotohanan. 150 billion over a 6.3 trillion budget is only 2%. Ibig sabihin ba nun, perpekto yung budget na ginawa ng executive at 2% lamang yung pagbabagong ipinanukala ng mga senador? Tiyak ko na higit doon yung amendments na pinanukala ng mga senador. At gayon din ng Kamara. So it's a misnomer and it's simply an accusation associated with the current political climate. Yung ingay sa politika, ika nga. Dahil na rin, magkakaroon nga ng eleksyon at halalan sa Senate President. Pero hindi ako bababa sa level nila. So nakikita nyo mga kabunyog, sa kanya, kay Chis, ang 142.7 billion, barya na lang daw. Barya lang daw yan. Hindi, ang ibig sabihin ni Chis, kumpara daw sa insertions ng House o ng Kamara nila Romualdez. Hindi niya lang pinangalanan si PBBM kasi siyempre magagalit sa kanya yon pag binanggit na may insertions din si PBBM. Pero hindi naman to usapin na, hindi naman dito ang issue, maliit lang yung insertions niya kumpara kila Romualdez. Hindi yun ang issue. Wag mong iba to sa iba, Chis. Ang sagutin mo, yung sayo. Totoo ba na may 142.7 billion kang insertions? Hindi niya kasi direktang sinagot eh. Ang sinabi niya lang, kung totoo man yan, maliit yan. 2% lang daw yan ng 6.3 trillion na budget for 2025. Bakit daw pinag-iinitan niyang 2%? May mas marami pa daw dyan na more than 2%. Ganun na pala yun. Maliit ba ang 142.7 billion? Yan ang malungkot mga kabunyog sa bansa natin. Para sa mga politiko, ang billion ay maliit na. Dati, ang pinag-uusapang korupsyon, 1 million, 2 million, 5 million, 10 million. Nang maging 50 million, nalulula na sa 50 million, kaya tinawag ng plunder. Ibig sabihin, sobra na, 50 million. Ngayon, hindi na 50 million. Billion na ang pinag-uusapan, hindi nga 10 billion. At ang 142.7 billion ay barya pala. Barya, sabi ni Chis. Mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo, ito yung naging issue noong 2025 national budget. Ang siniraan talaga ng todo diyan ang Kamara, sila Romualdez. Talagang pinoproject diyan, pinapakita diyan na ang grabing ginawa diyan ay sila Romualdez. Pero yung pala, hindi lang, magi pa lang ang Senado, ang laki rin, kay Chis lang, 142.7 billion. Kaya pala tahimik din ang Senado nang kinukomentaryuhan yung budget na yan ng 2025.
wala kang marinig na komentaryo sa Senado, yung pala sila rin ay busog din pala, ano? Kaya lang yun na nga, 142.7 billion, barya lang. O ngayon, nare-elect siya bilang Senate President. Magkano naman kaya para sa 2026 budget? Magkano naman kaya? Siyempre, gumasto sila sa eleksyon nitong May 2025, yung mga politiko, gumasto sila. Babawi sila niyan. Kaya ang gagawin nila sa 2026 budget, ang laki na naman ng mga insertions, ang laki na naman ng mga infra budget, ang flood control, grabe na naman yan. Bakit? Babawi sila. Gumasto sila ng malaki nitong 2025 na eleksyon. Kaya sa 2026, yan, grabe. Padded na naman yan. Naglalaki na naman yan na budget. Yan ang malinaw dyan. At tulad ng ni-reveal ni Chi sa atin, ang 142.7 or kahit ang 150 billion or baka 200 billion or 300 billion, maliit pa para sa kanila. Maliit pa para sa kanila. Mga kabunyog, kung hindi pa tayo magagalit sa nangyayaring ito sa bansang natin, grabe na. Hayaan ba natin na ganito na lang na ang mga politiko para sa kanila normal na ang lahat ng nangyayaring ito at ang 142.7 billion ay barya? Papayagan ba natin yung ganyan? Hirap na hirap ang buhay ng mamamayang Pilipino. Grabe na ang kahirapan, ang presyo ng bilihin napakataas. Napakataas ng presyo ng bilihin. Ang sahod hindi naman tinaas. Barya lang ang itinaas. Tapos itong mga politiko, sarap ng buhay, hindi na nakukontento sa milyon-milyon or kahit ilan daang milyon, hindi na. At kahit 10 billion, hindi na, maliit na, 142 billion, barya na. Ganyan na, mga kabunyog, ang nangyayari sa bansa natin. Dapat maano na tayo, magalit na tayo. At ang malungkot dyan, habang nagiging garapal ang korupsyon sa ating bayan at palaki ng palaki ang halagang pinag-uusapan, ang pagpapanagot naman sa mga tiwali at mga korap ay nagiging pahirapan na. Katulad nitong nangyari kay Sara. Ano yan? Napakagarapal ng ginawa sa budget ng bayan at ng pinapanagot, dinelay ng Senado at sa malala pa ang Korte Suprema ay pinatay pa sa pamamagitan ng pagdeklara na unconstitutional. Paano pa natin mapapanagot ang mga opisyal ng bayan na ganyan ang ginagawa, na sa tingin nila ang ganyan kalalaking halaga ng pinag-uusapan ay barya na lang, at kapag papanagutin mo sa kanilang mga katiwalian ay dinidelay ng Senado, binabasura ng Korte Suprema. Saan pa kaya ang pag-asa? Saan pa kaya aasa ang taong bayan? Nakakalungkot, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.